Let's check in on the situation in Bataan, where some towns remain flooded. News 5 correspondent Mon Gualvez is there. Mon, kamusta na dyan? Hi Regina, currently talagang may mga baha pa rin dito sa malaking bahagi ng Bataan, particularly in two towns. That is one here in Dinalupihan and the other one is in Hermosa, in which ito talaga yung grabing apektado ng baha. In one barangay in Almacen, talagang mala water world ang itsura nung naturang barangay when we had a drone shot or drone shooting doon sa area na talagang lahat ng bahay flooded, no, lubog yung first floor ng kanilang mga houses, even the schools, the church, lahat talagang pati yung mga palayan lubog sa tubig, no, dahil nga ito sa malakas na ulang ibinuhos ng habagat or dala ng habagat nito mga nakaraang araw. At ang pinaka problema dito, no, yung water system ng barangay. Aminado yung barangay official na nakausap natin kanina na the more days na flooded yung kanilang lugar, ang pinaka-concern nila is yung water system nababad din sa tubig, no? Nagiging contaminated daw yung water, kaya medyo kakaba-kaba sila in terms ng malinis sa tubig. No choice sa mga residente kundi lumabas, magbangka, no, para pumunta sa pinakapoblasyon at makabili ng malinis sa inuming tubig. So dagdag ito sa concern and gastos ng mga residente dyan sa may Hermosa, Bataan. Marami pa rin ang lubog sa tubig kahit na halos the whole day today, hindi na masyadong umuulan. Pabugso-bugso pero hanggang ambon na lamang ang nararanasan sa mga oras at araw na ito. Pero mabagal at matagal talaga, no, yung pagbaba naman ng tubig dito sa lugar. Amon, natanong mo ba dyan kung mayroong mga flood control projects dyan? Dahil yung isang undersecretary ng DNR, nagsalita siya a year ago, sinabi niya, mas masama pa nga yung mga lugar na hindi dapat tinayuan ng flood control, pero tinayuan, lalong lumala yung flooding. Diyan ba, meron ba diyang mga flood control din na in a way nagpalala sa baha? In a way, merong mga flood control projects dito, Ronald, na suspend yung pinakaginagawa dahil sa anomaly, no, mula nang madiskubre at talagang pumutok yung kontrobersya, nahinto yung mga flood control projects kaya napinbin. So technically, mas bumabagal lalo yung pagbaba ng tubig dahil nga sa mga nakatiwangwang na mga proyekto. Pero inaasahan nga kasi sana nila dito matapos yung mga dike dahil halos konektado na, no, sa bahay yung tubig na nanggagaling sa pinakailog malapit dito sa lugar. Kaya talagang mabilis mabaha yung barangay kapag umaapaw itong ilog. Ang inaasahan kasi nila, kung matapos daw sana yung flood control project na binabanggit, baka makita nila yung difference. Ngayon kasi hindi nila makita, kundi ang nakikita lamang nila is baha. At mas naging baha dahil nga nakatuwangwang lamang yung hindi natuloy pa na flood control project. May science kasi dapat ang flood control. Kaya tinitingnan nila ano ba talaga yung pinanggagalingan ng flooding. Dapat ang problema, yung mga mayayaman na politiko rin, may mga properties sila, mga plantation, etc. na pero protektahan. Kaya yung flood control ay ginagamit nila to divert yung flood away from their properties papunta dun sa mga hindi nila properties. Yun yung dapat pag-aralang maigi. Paano nangyari yun? No, to protect the properties of these rich politicians, rich capitalists, ang nasasalanta yung mga populated areas. Tapos mag-appreciate yung value ng property nila. Yes. Mon, That is nabanggit one. ba ng mga Yes, tao Ani. dyan kung unusual yan? Yung flooding na na-experience ngayon, unusual ba yan o itong mga nakarang taon, ganyan lagi sila? In Barangay Almacen, Ami, talagang perennial problem na talaga nila yung baha dahil nga katabi-katabi lang sila ng ilog. So ang bilis na umapaw ng ilog, so talagang hinihilingan nila madredge or madissilt itong ilog dahil nga ang bilis umapaw. At talagang nanggagaling din dito yung mga tubig ng Pampanga, galing Pampanga River, dito rin babagsak halos, even yung mga upper barangays and towns dito sa Bataan bago lumabas ng Manila Bay. But here in Dinalupihan, this is a very rare scenario, sabi ng MDRRMO, because ang pinakahuli daw na nangyari yung ganitong kalakas na ulan na nagdulot ng pagbaha sa lahat ng 46 barangays on the said town is nung 2014 pa. So talagang nagulat daw sila sa volume ng water
na bumagsak at nagdulot nga ng pagbaha sa maraming barangay or lahat ng barangay dito sa Dinalupian LGU. Although, as of the moment, unti-unti na rin naman nagsusubside ang lahat. Siguro mga nasa 20 barangays na lamang out of 46 barangays ang flooded pa rin until this point in time dahil mabagal nga ang pag-subside ng tubig. Kahapon kasi, talagang even the main roads, non-passable, no? Dahil sa taas pa rin ng tubig. So the last time they had flooding like that was 12 years ago, if I get you right. Does that mean na ganon katindi ang ulan ngayon or lumala lang talaga yung flood control infrastructure dyan? Or both? Nung tinanong natin kung bakit hindi kinaya no yung amin ng tubig in terms of the drainage, no, at least yung water system nila pa kahit paano, ang sinasabi ng mga officials dito, sadyang malaki daw talaga yung volume ng tubig kaya tila nabulunan daw yung kanilang drainage para ma-subside itong baha na ito na ganung karami, no. So kasi we are also asking if they are updating it as part of their flood control mitigation projects, no? So they have no idea on this pa nung tinanong natin, and talagang hinihiling lang nila mapalawak pa sana raw yung drainage para kung magkaroon man ng ganitong pagkakataon uli na bumuhos ang malakas na ulan galing pa sa kabundukan, madali din naman daw makakaya ng kanilang mga kanal or drainage. Mon, Okay. gaano kataas yung kinatatayan mong tubig ngayon? This one is up to knee level. Nasa pinakabungad lamang kami pero doon sa pinaka-school, halos siya. Hanggang tuhod pa ang tubig. Bumaba na yan kasi kanina nasa hanggang bewang pa yung tubig dyan. The evacuees are staying dito naman sa covered court ng paaralan para hindi na maapektuhan din yung classrooms eventually. Baha Sabi rin. residente dito, yung mga classrooms daw mataas, no? In-elevate na rin nila yan kaya hindi naman maapektuhan kapag nagbalik klase na. Ang problema, yung dadaanan nila. Yeah. Oo. Paano ka aabot dyan? Kaya nga. Okay. Yun ang Alright. problema. Thank you so much for your reporting, Mon Gualvez, coming to us from Bataan. Salamat and mag-ingat ka, Mon.